Okay, so for today's video, pag-usapan naman natin paano natin isi-secure itong mga endpoints natin. Kasi sa ngayon, itong mga endpoints natin, kahit sino pwede siyang tumawag. So gagawin natin is lalagyan natin siya ng JWT token. So kung sino lang yung may token na yun, siya lang yung pwedeng maka-access dito sa mga endpoints natin. So yun, let's go! Ayun. So, for this, ang kailangan natin i-start na gawin is pumunta tayo sa tools, then go to NuGet Package Manager, Package Manager Solution, and then hanapin lang natin si JWT. Search lang natin si JWT. Pero ang kailangan natin kunin dito is itong Microsoft blah 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 authentication JWT. So, kailangan natin i-ensure na yung project natin is same dun sa project solution natin. Version. So, for now, we will use 7.0 since 7.0 yung project natin. So, let's install. Make sure lang na yung version na ginagamit nyo is same dito sa version ng .NET natin. Yung kasi naka.NET 7. So ayun. I-install na natin siya. So, una nating gagawin, first step na natin gagawin is pumunta tayo sa ating program CS, and then dito i-add natin si builder.services.add authentication. Yun. Tapos gawin natin siyang ganun. Operation clocks 2 times span.0 then issuer sign key. So dito na papasok yung secret natin. So ayan. So So yan. Ayan na. So etong dalawang inad natin. Mag-add tayo ng authentication. Make sure natin na JWT siya. Tapos ito. Tapos yung secret key natin is ito. The big brown fox jumps over the lazy dog. So yeah. Kailangan match yung ito. Yung key doon sa magre-request. So yeah. Let's proceed muna. So for now, para ma-secure natin yung API natin, punta tayo sa Movies pala. Movies endpoint. So, ang lalagay lang natin dito is add, ano ba to? Require authorization pala. So yan na. Secured na yung API natin. So, let's try. Iraran ko lang yung project. And then okay, nakarun na yung project. So pag trinay natin to, ang magre-result na ito is 401. As you can see, 401 siya. Ibig sabihin nakalimutan ko yung meaning ng 401. 401 meaning forbidden, unauthorized. Yun. So, unauthorized ka. So, para ma-authorize siya, kailangan natin ng token. So, paano tayo kukuha ng token? So, gagawa tayo ng isang endpoint na mag-generate ng token. So, let's say, mag-add tayo ng another class.
Ayan. Auth endpoint. Yan. So, meron na tayong auth endpoint. So, gawin ko lang, gawin ko lang to para mabilis na. Public static class. O, tama naman. Tama. Tapos, palitan natin itong auth. So, yan. So, map get. Kunin natin yung token. So, yeah. Yan. So, paano natin mag-generate yung token? So, gawa muna tayo dito private. String generate token. Sige, lagyan na lang natin yan. Ito, actually, yung claims. Kahit hindi na pala natin lagyan to. Kasi, ito yung parang data sa loob ng token mo. Pero, explain siya mamaya. Expires. Lagyan natin expiration ng 1 hour. And then, signing credentials is kailangan parehas. So, ayan. So, ngayon, ginamit natin drag the jumper, lazy dog, tapos, ito, kailangan natin to. So, yan. So, gagawin natin, para may nagawa akong token holder. So, ayan. So, gagawin natin is ito naman yung i-result natin. So, gagawin natin ito token supposed to static pala. Make sure na static siya para magamit siya. So, turn natin itong token. So, make sure lang natin na itong endpoint na to, hindi siya authorized. Usually, ang ginagawa nito is maglalagay ka ng username, password, tapos dito try mong hanapin siya sa database kung legit ba yung username, password niya. Tapos, saka mo gagawin itong mga generate token and stuff. Saka mo i-return itong token. Para gamitin nung para ito yung gagamitin nung mag-a-access sa endpoint mo. So, yan. So, let's say sample lang. So, if we start this, may nakalimutan pala ako. Sorry. Oo. Again, itong auth endpoint natin is wala pa siya dahil hindi pa natin siya nalalagay dito sa folder natin. So, lagay lang natin app.map auth endpoint. So, yan. So, okay na. Makamap na yung auth endpoints natin and then, let's run the project. So, if you run the project, meron tayong auth endpoint ito. Pag trinay natin to execute, as you can see, nag-return siya nito. Ito yung token natin. So, ang mangyayari dyan is wala pa pala yung ano. So, gamit muna tayong postman. So, let's say using postman, tatawagin natin yung endpoint natin. So, asan na yung endpoint natin? Ito. So, yeah, API/movie. Ngayon, i-add natin to authorization tapos bearer. Ito yung magsisilbing token natin para ma-access natin yung endpoint, para ma-authorize tayong gumamit na itong endpoint. So, let's say, maliin lang natin to. So, iburahin muna natin. So, pag sinend natin to, makikita nyo na ang unauthorized yung result natin. Ngayon, kailangan natin idagdag ang authorization. So, lagay natin sa value is bearer space. Oops, mali.
bearer space, nasa na yun? Itong value nito. Copy lang natin. Copy lang. Ito tayo dito. I-paste natin dito. So, pag trinay natin to, we expect na matatawag na natin siya. So, yeah. As you can see, 200 na siya. So, meaning, natawag na natin siya. So, yep. Na-secure na natin yung API natin using JWT token. So, yeah. So, pag-usapan lang natin ulit so, para ma-meet natin yung criteria. So, nag-add tayo ng authentication at make sure natin na JWT bearer siya. Ito yung mga kailangan, and then ito yung token natin. Yung token natin na mag-valid doon sa authentication natin. Tapos nagdagdag din tayo ng authorization dito. Also, dito sa app, inagdag natin tong app authentication, app use authorization. Yan. And then dito sa movies endpoint natin, kung saan natin i-require, so magkakaroon tayo ng query authorization. And then lastly, gumawa tayo ng auth endpoint para makapag-generate tayo ng token natin. So for this, ito yung ginawa natin. So minake sure natin na match yung token natin dun sa kabila. So ayun, tapos nag-write token, and then return natin. So ayun na. So yep, that's it for this video. So thank you.